4 p.m. We're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Monday, August 19. Philippine and Chinese vessels collided off Escoda Shoal early Monday. The West Philippine Sea Task Force said the incident was due to the Chinese Coast Guard's dangerous maneuvers. But the Chinese Coast Guard accused the Philippines of, and we quote, deliberately colliding with their vessels. The incident created a 5-inch hole in BRP Cape Engaño's deck, while the BRP Bagakay suffered a minor structural damage after it was rammed twice. Meantime, China has also filed a diplomatic protest against the Philippines over the anchoring of the BRP Teresa Magbanwa in Escoda Shoal. Senator Risa Ontiveros says dismissed Pamban Mayor Alice Go is now in Malaysia. Citing information she received, Ontiveros said Go flew to Kuala Lumpur on the evening of July 17. Go is facing non-bailable qualified human trafficking and tax evasion, among other charges. Senator Bongo confirms that the upper chamber will conduct an investigation on allegations of former customs officer Jimmy Guban. Guban claimed that Davao City Congressman Paulo Duterte and VP Sara Duterte's husband, Mans Carpio, were involved in a shabu shipment in 2018. Go says Senator De La Rosa will lead the inquiry as the chairman of the Committee on Dangerous Drugs. And for the vice president, she claims that the allegation is all part of a supposed political harassment against her family. Meantime, regarding her relationship with President Bongbong Marcos, VP Sara says that they no longer talk. Wala akong label sa relationship namin ngayon. Hindi na kami nagkikita, hindi na rin kami nagkakausap. Walang label. Ano yung sa Facebook? It's not complicated eh. Ano yung namin sa Facebook? Pag wala ka palang Facebook, no? Nasa Friendster ka pa eh. Nakita mo yung 5 inches mo kanina? Ano? Di 5 inches. 5 inches ba yun? Wakwak. Hindi, yung butas. Hindi yung yupi. Baka yung ano. Laki ng butas. Ganyan. Ganyan kalaki. More than 1 meter yung butas. Oo. Bakit 5 inches sinabi nila? Mali nga eh. Dahil pinakita, ay laki. 4 feet yung yung butas. Sorry nga, paano nabanggaan na 5 inches yung butas? Pinakita yung arm kanina ng tao. Laki ng difference. Okay. Kaya tinuro ko eh. 5 I was inches. wondering how could you have a collision and have a 5-inch hole? Ayun, diba? That's not 5 Hindi 5 inch, baka 5 feet ang ibig sabihin. Ito mo yung kamayo? Okay. Ito mo yung kamayo? Ano naman? 1.1 meter. Hindi yung butas yung yung black part eh. Hindi yung UP kasama sa butas. Yun nga. Hindi talaga yung butas, nearly 5 feet. Okay. Over 4 feet. Kahit yan, hindi yan 5 inches. Well, that's true. Hindi mo yung 5 inches. Anong gawin mo dyan? Hindi mo mapipilit yan. Yung butas. I wonder anong room to. Buti hindi nasira yung gamit. Yung butas sa loob ng barko. Diba? Wakwak. Malay mo, ano? Pero kasalanan natin dahil tayo nang bumunggo eh. Diba lagi naman tayo bumubunggo, diba? Ami? Hindi kasi tayo umiiwas sa kanila, no? Tayo bumubunggo eh. Sino ba may right to pay, diba? For context lang, Escoda is 75 nautical miles from Palawan. So that puts it squarely within the EEZ na 200 nautical miles. Yes. In fact, it's it's near to Palawan than yung Second Tomas. Yes. Then Second Tomas kung nasaan yung Ayungin. Second Thomas, oo. Nasaan yung Sierra Madre? Tama yan. Yungin. Malayo. Mas malayo yun. Actually, I remember kasi yung Escoda. Kasi Escoda and Sabina is one and the same, di ba? Yeah. Yung Sabina, inabutan natin yun. Inabutan nyo. Hindi umabot ng Sabina. That was the target. Makalagpas ka ng Sabina or Escoda, feeling nila na doon magkaharangan. Pero bago pa dumating doon, we're talking about yung Christmas convoy coming from Palawan. One of the yung target na mabot will be Escoda and Sabina Shoal kasi yun pag nandun ka na malapit ka na sa Sierra Madre sa Second Thomas Shoal. So within hailing distance. Naiinis siya sa Beijing kasi nakaparking ngayon doon sa Sabina yung
Teresa Magbanwa. Magbanwa. Gano'ng katagal yung Magbanwa doon? Yes, Kaya dahil ang ganyan. habol kasi noon, yung reclamation na ginagawa para hindi Yes, matuloy. binabantayan Yun yun. yung purpose nung... Para hindi naman ituloy. Yun yung purpose ng Magbanwa. How long has it been there, yung Magbanwa? Would you remember? I think several months eh. Several months na. Oo. Pag umalis yun doon, baka magkaroon uli ng bagong isla. Bagong, bagong In fact, island. that's what itong si Ray Powell ng Sea Light Initiative was saying I think in one of his tweets na na mukhang nangangalampag yung China kasi magro-rotate na raw yung Magbanwa with another vessel. So they're trying to intervene and interject their To prevent. objections by more aggressive action. Marami na sira doon, ha? Nakita nyo yung pinirelease na photos ng Philippine Coast Guard. Sira-sira na yung mga corals doon. Malaki Yes. na. Kaya kanina, dun sa forum kaninang umaga with ADG Malaya at saka si Commodore Tariela at saka si Admiral Ong, ay binanggit ni Justice Carpio na kinakailangan uling mag-file ng bagong kaso sa UNCLOS. Dahil kung hindi natin gagawin yan, ay hindi mapipigilan itong pagwasak ng ating mga coral reef dito sa ating EEZ. Kaya yun yung in-emphasize ni Justice Carpio kanina. Parang kilala nga sa kaliwa. Di ko alam. Nasa Sino kaliwa. ba yun? Sino ba yun? Parang, Hindi. parang filler. Yeah, Ayan, parang filler. You know? Filler. Pang pala yan, pampuno. Mukhang nagpa-plot eh. Teka, di ko na nagpapakilala. Sorry. Kasama ko pala dito sa studio si ang ating favorite tito, si Ronald Llamas. At of course over there, from Parañaque, si Ami Pamintuan ng bossing ng Philippine Star. Magandang hapon sa inyong dalawa. Happy Gandang Monday. hapon. Not so happy Monday, ha? Ang dilim-dilim dito. Kumusta ba dyan sa TV5? Siguro Makulimlim, kita, makulimlim. no? Ako kulimlim mo. Makulimlim, oh. Mukhang babagsak ulan. Unusually dark, ha? At suspendido na mga klase sa Metro Manila. Kanina nga, Labarson, Batangas pa lang, ha? Ngayon, Metro Manila na because of the VOG. Pero ang sabi ng Pag-asa, yun daw Metro Manila, more of pollutants Okay. rather than the volcanic. So it's normal. Oo, mas maraming pollution. Hindi, sobrang dilim. Sobrang dilim dito. Parang Pati smog dito eh. sa amin, dilim-dilim. Parang smog eh. No? No, I mean, itong dilim dito sa Manila is not because of a volcano. It's basically... Hindi. it's Mas basically- marami daw yung pollutants. I guess yun ang ibig sabihin. Imposible naman puro smog lang yan. Kaya nga, Bakit kaya nangyari? Basically, it's our bad behavior. Ayun nga, pollutants nga, di ba? Di ba smog? Smogs are pollutants. Di ba? Hindi, ibig sabihin, bata man-made pollutant siguro yung ibig niyang sabihin. Pero sobra naman yan. It's our bad behavior, in other words. Yes. Oo. Hindi nawaworsen siguro kapag ganun nga merong volcanic activity sa taalang lapit-lapit kasi sa atin eh. Kamusta Pero raw, talaga sabi wala ni... na klase. Kamusta raw, sabi ni Yusek Malaya, Ami. Nervous daw siya pag nag-guest sa atin dahil nandito na yung Ami Pamintuan, nandito pa yung Ronald Llamas. O teka, ano sabi nila doon sa forum? Ayun nga, Ano sabi niya? ang sabi nga nila ay binabago ng China yung narrative na tayo yung bumunggo na lagi namang ginagawa ng China, no? At nagbinasa ni ADG Malaya yung statement ng National Task Force, no? Na basically ang sinisisi ay talagang yung China, no? Na hindi naman tayo suicidal para bungguin yung mas malaki. Malaking barko eh. At mas Malaking barko nila. yeah, mas malaki at saka mas bago na Chinese Coast Guard. No? Tsaka kita naman eh. Kita naman yung sa video eh. Although, nagpakita rin ng video nila ang Chinese Foreign Ministry. Ay, ang pag-uusapan lang naman dyan, kapag ganyang collision, sino yung dapat umiiwas? Ang iiwas dapat yung walang karapatan na pumunta dyan, di ba? Tama. Ang Hindi issue dyan... talaga. Tayo may pinangahawakan tayo. We have an arbitral ruling. Yes, That's yes. backed by the international community. Anong pinangahawakan nila? Yes. Na nagising lang sila at nakapag-isip na, ay, isulat natin tong 9-dash line na to sa mapa natin. Yun lang naman yung basis nun. Tayo at least meron. Ang May mapa pa tayong mga meron tayong mga lumang mapa showing that yung area na yan is part of our territory. Yung mga mapa na yon recognized
also by the international community at the time. Ha? Sabi nga kanina, Ami, nung filler doon sa forum, yung pangpuno. Anong filler? Ba't may filler? Ah, ikaw! Oo, sabi ng filler kanina, doon sa UNCLOS, ang ginamit na, ang isang major na ebidensya na ginamit ay yung mismong mga mapa ng China. Mismo yung mga mapa ng China, sinasabi na hindi sa kanila yung South China Sea. Mismo yung kanilang mapa. Isa yun sa isang Tahimik sila dyan kasi nagkamali sila dun nagkamali sila dyan. Kaya hindi nila hina-highlight yan. Nagkamali sila nung pag-file nung submission na yon. Kaya yung isang issue, Ami, na hindi masyadong napag-usapan kanina ay ano ba epekto nito dun sa ating agreement with China sa Ayungin? Anong agreement? Anong agreement? Nakita mo na ba? Halimbawa, itong nanggulo 2 weeks ago, yung sa flares, di ba? Tapos ngayon sa Sabina, yung 2 weeks ago sa Scarborough. Eh paano kung hindi naman pwedeng peaceful sa Ayungin, tapos buong West Philippine Sea magulo? Di ba? Pero remember, ang sabi sa atin ni ADG Malaya, yung agreement na yon covers only Ayungin. Exactly. Pero kaya kung magkakaroon daw ng paganyang mga disagreements, we need more or expansion of the agreement or new agreement na pag-uusapan pa dahil ang next toast at China, baka naman next year pa makipag-usap sa atin ang China. Sila ang kailangan na mag-schedule ng ng susunod nating bilaterals. Yun nga yung tanong, Ami. Pwede ba yun na yung isang lugar sa West Philippine Sea ay tahimik, pero yung buong West Philippine Sea ay magulo? Paano kung lumubog yung isa nating barko sa Sabina Shoal o sa Scarborough? Yun na nga. Pwede mo bang i-separate yun? Pwede mo bang ihiwala yun? Saka yung iba nga kapareho na Sabina mas malapit sa atin. Di dadaan ka dyan going to Ayungin, di ba? Yes. Yan ang problema dyan Kaya ewan ko, kailangan siguro ng medyo maaga-aga yung susunod na bilateral negotiations na naman yan, panibago na naman for a new agreement. Pero we keep having agreements na hindi natin nakikita. Tsaka hindi natutupad. I mean, it's violated over and over again. I mean, walang nakapirma. Oh, well, that's the thing. Ang very basic kasi dyan, in good faith ba yung ating ka-negotiate? Yun naman yung bottom line. Hindi naman tayo hinarang sa Ayungin Remember? Hindi tayo hinarang sa Ayungin. Pero Ami, isang resupply mission lang yun. Isa lang yun. Hindi tayo hinarang. Meron silang narrative na binigay sa kapwa nila Chinese, pero hindi tayo hinarang. Na tayo daw ang humingi ng permiso at chinek daw tayo, di ba? Yun yung kanilang kwan Parang nag-inspection yung mga, parang Blue Guard, nag-inspection ng bag. Yun ang kwento nila. Kwento sa kababayan nila. Okay, so we have that topic. Mukhang hindi lang kumukulog na. Yun na nga. Hindi lang pollution pala. Pag umulan, baka bumaba ng konti yung mabawasan. Kasi pati airport operations affected na niyang VAG. Meron ng mga notice to airmen in some areas na delikadong lumipad. Well, of course, around Taal Volcano, hindi pwede. Pero medyo malayo-layo yung tinitingnan natin kung maapektuhan yung ibang flight sa NAIA. Yung medyo maliliit na aeroplano, baka kailangan i-divert. Malakas yung kulog Nakakilang kulog na. Paulit-ulit. Kahit dito naririnig Tapos parang namin. parang alas 6:30 na Yeah, it's so dark. So yung mga nasa kalsada at yung mga pauwi pa lang, take note po dahil baka mabutan kayo ng ulan at siyempre, ang traffic. Ayan na nga, dilim-dilim May bintana kayo dyan? Puro bintana rito. Ano kala mo sa... Moving up yung Philippines Star. Ano kala mo sa Philippines Star? Parang sa Port Area ba may bintana? Floor to ceiling. Floor to ceiling, puro glass. Yung lupa niyong opisina may bintana ba? O porthole? Surrounded by glass to lahat. Glass lahat siyang
yung karamihan sa walls. Kako, yung luma Kaya niyong opisina sa port area, may bintana ba o Puro port pader hole lang? Puro pader para hindi mo makita yung dumi ng port area. Yung itanda ko, parang kayong dungeon Although nasa second floor. Kaya nga. So yun ang headline nyo ground bukas. floor, puro salamin. So yun ang headline nyo bukas, Ami, Yung VAG. Sabina Shoal, no? Yung VAG, yung Sabina Show. Si Alice Go. Yan. Si Alice At Go. si Alice Go, marami, ayun na Oo nga. Si Alice, yung Alice Alice Wen. Go, nasa Malaysia. Alice went. Alice left na. Alice left. Tapos, meron pa yung nangyayari ngayon, inabangan natin yung mga development sa investigation nga nila, yung away sa drugs. Actually, bago pa mag-investigasyon si Senator Bato, sinabi na niya effectively clearing na sila Mans Carpio and Paulo Duterte. Diyan sa mga sinabi ni Jimmy Guban. So, titingnan natin kung ano kalalabasan. Parang ang hirap ng investigasyon na yun, no? Parang iniimbestigahan mo yung sarili mo. Sarili, oo nga. Dapat hindi ba? Hindi ba dapat ibigay sa ibang tao yon? Dapat man lang may kaunti kang delikadesa, di ba? Hindi ba? No, I don't think he can be forced to give it away, but he could be asked to give way. Kasi delikadesa nga sabi ni Ronald. Parang kaunti yung delikadesa sa bansang ito O kung hindi delikadesa, up to the Senate leadership kasi merong conflict, there's an obvious conflict of interest, di ba? Yes, pero hindi medyo... dahil sa alyansa, kundi he was assigned in Davao. Yes. He was the chief of police at the time. Merong mga marami naman diyang mga ibang hindi kaalyado na pwedeng maging neutral sa pag-iimbestiga. Tsaka architect siya ng Tokhang ang pinapalabas dito sa Quad, yung Pogo, yung drugs, yung EJK ay magkakakonekta, di ba? So, in fact, mahirap mong investigahan yung sarili mo. In fact, the House of Representatives nga is considering inviting him. Di ba? And former President Duterte. Kaya dapat iba nag-iimbestigan yan. 13 pa naman yung senador natin dyan, di ba? Ang question lang is, can he be compelled not to lead the investigation under the Senate rules? Paano medyo collegial yung Senate May kanya-kanyang kaharian, may kanya-kanyang chairmanship. Sa huli, baka he can baka be magkahiyaan, no? Baka gantihan naman yung kabila. Naman, di ba? Di ba may assistant dyan, Ronald? Meron. Kasi remember yung sa Chacha, meron. Imbis na si Robin Hood, yung deputy, si Sanyang Garang, nag-take over, di ba? Pero kung ayaw bitawan ng chairman... Ano magagawa mo? Medyo magulo yun. No? So, may ganun. But the other thing is, si Alice Go, kung nasa Malaysia na nga, she flew down to Malaysia. So, doon na immigration. Kaya nga. Pero napag-usapan natin yan last month, Ami. Di ba? Sabi nga mismo ni Win Gatchalian, may suspecha siya na nakalabas na ng bansa. No? Siya mismo nagsabi. No? At... medyo nabanggit din natin, pero marites pa lamang nung panahon na yon, last month. Pero usually yung marites nakakatotoo naman Dahil yung, di ba, kung maalala mo, Ami, lagi sinasabi ng kanyang abogado, hinaharas siya, hinaharas dito. Ibig sabihin, dinidistract yung attention Yun usually ang trabaho ng mga abogado Alam nila na nakalabas na, pero kunyari, nandito pa. Okay, according to Ontiveros, she left the country July 17. Ang hindi ko matandaan, kailan nilabas yung yung arrest order? May arrest warrant siya yung Di ba automatic yun? Pag may arrest warrant ka, dapat naka-hold ka? Pero meron bang, you still, hindi. Automatic. You still need an yun. order. Kahit yung yung monitoring, yung hindi automatic yun. Kailangan ka mag-request. Yung watch, meron kahit yung immigration lookout bulletin, meron ba? But, kahit may immigration lookout bulletin, hindi ka pwedeng pigilan. Pwede kang i-delay. Pwede kang interview. Pwede yung ganun ba? Pwede kang iperwisyo, pero hindi ka pwedeng pigilan. Hindi ka pwedeng pigilan umalis. So, hindi ko lang matandaan kung kailan lumabas yun. Kung meron. But it's so interesting to think na she's so high profile. Her case is such a big case, and the arrest warrants against her have been
And kung walang hold order against her, Pero kahit walang hold order walang record na lumabas Dapat siya ng na-alert ng bansa. immigration. Walang record na lumabas siya ng bansa. Ibig sabihin, lumabas siya by other means. At kung meron kang pera sa bansang ito, pwede kang lumabas. Di ba pinag-usapan natin dati yan, yung porous yung ating borders? Di ba? Hindi, or under another name. Kaya nga, pwede Kasi yung nga. mga Chinese, maraming iba-ibang pangalan yan eh. ang gamit daw Baka niya she book, used another passport name niya. na naman. Tapos baka nagupit siya ng buhok. Hindi, ang sabi ni yung Tiberos, ang gamit niya passport niya. Ito, Hindi, ilan ba passport niya? Yan ang tanong dyan. The senator said, go even use her Philippine passport to exit the country. Well, dapat mong singilin ng Bureau of Immigration. Eh dahil di, Oo. yun yung Chinese name niya, hindi Alice Go ginamit niya. Sa Philippine passport? Ano, sabi mismo ng PAOK na ang tingin nila hindi pa siya nakakaalis Mapapahiya naman yung PAOK niyan, di ba? Kasi kung Alice Go, maa-alert sigurado ang immigration yan eh. Everybody was talking about her for several weeks now. Months? So kung umalis siya na gumamit ng passport, baka yung original na ginagamit niyang pangalan, nung nag-aaral pa siya daw sa Grace Christian High School, which was, yun na nga yung Chinese name niya. Okay, Bok, coming from Camille Samonte, the reporter of TV5, according to Justice Undersecretary T, as far as we know, Mia Go is still in the country. Yan. Ganun din. Ayan. Ganun din ang tingin nila kay Michael Yang nasa Dubai na si Michael Yang. Apparently, ito yung basis niya for saying that she is still in the country. There has been no reports to us of an attempted departure from the Bureau of Immigration. So based on that, dahil walang report from BI na umalis siya, therefore she's still in the country. Sabi ko nga, Kung sumakay sa maliit na aeroplano. sabi ko nga si Michael Yang yun, hindi lang human trafficking, hindi lang pogo, pati drugs involved yun. Ayun, nasa na siya? Nasa UAE na. Pero matagal na umalis yun dito. Pero wala matagal ng balita na he left for China and hindi we siya don't know na makakapunta kung ng nasaan China. siya. Wanted siya ron. Hindi siya makakapunta ron. Kaya sa UAE siya pumunta No? Ganon din si Alice Go, hindi pupunta ng China yan. Kaya Malaysia siya pumunta Hindi po po. Pero walang record, kahit kay Michael Yang, walang record yung ating Bureau of Immigration na nakalabas siya. Ibig sabihin, iba ang kanyang dinaanan. O kaya iba yung kanyang ginamit na passport. Sabi mo nga. Teka ito pa, may dagdag pa si Yusek T. She filed a motion for her case in the DOJ last Friday to which she attached a counter affidavit sworn before a notary public August 14, 2024. Hindi, ganun din ginawa ng lolo ko. Wala sa lolo ko. Yung lolo ko, kunyari, nandito pa nagsasampa pa ng kaso, yung pala, nakalabas na ng bansa. Wala siya sa lolo ko. Notaryo, yung basehan mo is notaryo, therefore nandito ba siya? Marami bang notaryo sa underpass sa Quiapo at sa City Hall. Yung mga lamesa lang, may typewriter ng lamesa. City Hall. Sa mga City Hall, marami pa rin. Alam mo yung mga ganun, di ba? Maniwala ka, habang walang napaparusahan na tiga Bureau of Immigration na enabler ng ganyan, yan ay magpapatuloy. Hindi, baka naman sumakay din sa private plane. Napakadaling umalis sa mga airport natin dito. Maliit lang na airstrip, pwede ka na umalis Pero theoretically, kahit private plane, kinakailangan may immigration ka dapat. Kailangan kang magpakita ng passport. Kailangan may immigration. Dapat tanungin natin yung Malaysia kasi kung nanggaling yan sa South, lalanding yan sa Borneo. Or saan ba pinakamalapit? Sabah. Yes. Sabah. Ano kung Malaysia yan pumunta, ibig sabihin na nasa kwan yan, backdoor dumaan. Kailangan may record siya doon. So, kailangan siguro tanungin natin ang DFA. Teka, Bok, hindi pa DFA yung magtatanong niya. Hindi pa tapos. May sinabi po si Yusek T. And there have been reported sightings from LEAs after July 18, 2024. I suppose LEAs refers to law enforcement authorities. So kung may sighting sila, in the Philippines. Bakit hindi hinuli? Hindi, ako nga, may personal nga akong karanasan Yung Reyes Brothers, no? Wanted na sila rito Ang lakas nun lakas nga. Wanted na sila rito, may hold departure order na sa kanila, pero nakalabas pa rin sila ng bansa using a different passport. Yung Reyes Brothers, yung wanted sa Palawan. Yung pumunta kay Jero Tega. Yes. So, it can be done. Dating provincial. It can be done kung may budget ka.
Saka kung may sasakyan ka, hindi ka pwede mag-commercial. Yes. So very interesting. Kailangan mo na special siguro. So very Barko interesting or itong statement barko ni, plane. ni Yusek Oh, T. biyahe ka sa Zamboanga, tapos sakay ka ng barko ron, papuntang Sabah. No? Ano, hindi naman i-check yung kalmo sa domestic eh. No? Di ba, Yes, ano, ang i-check lakas-lakas dapat ng yung kulog nyo. sa domestic, from Zamboanga to Sabah? May Hindi, immigration yun. Manila to May meron Zamboanga. doon. Oo. Manila to Zamboanga, hindi ka i-check. Oo, hindi nga. Ngayon, yung Zamboanga, wala. marami ng paraan yan. No? Marami ng Wala. paraan yan. Okay. We have on the line, I think, the lawyer of Mayor Alice Go, or former Mayor Alice Go, Stephen David. Sir, Attorney David, good afternoon and welcome to the program. Good afternoon, attorney. Bakit kayo former lawyer? Anong nangyari? Former lawyer? Sino former? Ay, sabi former lawyer. Hindi, akala ko, sabi former lawyer. akala ko sabi former lawyer, kaya nagulat ako. Hindi sabi former. Hindi naman, present. Present lawyer. Present lawyer. Present. Nagulat ako sa former. Pagkarinig ko, former lawyer. Hindi. Pero kami ko pa check yung former. Sir, a lot of controversy swirling around your client. Sabi ni Senator Ontiveros, she's already out of the country. She was spotted daw in Kuala Lumpur July 18. Any truth to this? Kasi we understand she also filed a motion with the courts. Correct. Well, kasi I can comment on the press conference of Senator Pisa. Chappy. Baka meron siyang basis for doing that. But what I know, that yung client ko, kaya nasa Pilipinas kasi ng niya sa akin na nandito. Attorney, sorry, Chappy po, Chappy. Attorney, can we call you again? Your line is so choppy, we can barely understand. Sayang po. We'll call you again immediately po. We'll try to get a better line. Thank you, sir. We'll get back to attorney para hindi naman sayang sabi niya. But Narinig ko lang yung client ko nasa Pilipinas. Narinig ko rin Yan ang sabi niya. Narinig ko rin yun. Yung client ko nasa Pilipinas. We can try to verify what their interactions have been. Was he the one who notarized dun sa, sa motion? Teka, ha? Don't know if it says that eh. Kasi ang sabi ni Yusek, nagpanotaryo siya ng August 14. Di ba pwede magpa-picture na may Philippine Star na dyaryo? Talagang Philippine Star talaga, Di ba? Pwede magpa-picture ng gano'n, di ba? Yung date ngayon o date Proof of proof of presence in the Philippines. Yan. Di ba? Proof of presence in the Philippines. Sir, attorney, sorry, it was choppy kanina. Can you repeat, sir? Hindi, una-una, hindi naman ako makapag-comment kay Senator Risa kasi kung ano yung kanyang statement, kung meron naman siyang basis doon, siya nakakaalam doon. Pero ako, as far as I'm concerned, ako, pinapaniwalaan ko naman na nandito sa Pilipinas si Mayor Alice for 3 reasons. Number 1, katatapos na niya mag-under oath sa isang abogado na sinasabi niya na nandito siya sa Pilipinas. Kung hindi totoo yun, ang laki problema nung nag-certify na yun, di ba? Abogado. Number 2, ako, malakas naman ang tiwala ko sa ating immigration. Alam nga namang hindi nila malaman kung lumabas siya ng Pilipinas o hindi. Makukuha yun pag lumabas siya sa airport pa lang. Tapos number 3, siyempre yun ang assurance sa akin ng aking kliyente na nandito siya sa Pilipinas. Mahirap naman na sabihin kong nagsisinungaling siya kung sa harap-harapan sinasabi niya na nga na nandito siya sa Pilipinas. Yes, sir. Sir, we understand, sir, completely what you're saying. Of course, you're the lawyer, so if she tells you where she is, then of course you have to take that as the truth. Pero sir, I have to ask you this eh. Number 1, ang sabi niyo kasi nag-oath siya sa abogado sa kanyang affidavit. Pero sir, hindi ba maraming mga notaryo na magnotaryo kahit wala doon yung kanilang kliyente. I mean, it happens. It happens a lot. I can tell you, it happens. I'm sure you also don't know that. That's number 1. Number 2, sir. Hindi ako notary eh. Yes, sir. Ako kasi hindi ako notary public. So, hindi ko alam kung nangyayari yon. Pero siguro nga, posible naman na nangyayari yon. Pero kung ako naman yung abogado, ganito ka-controversial yung tao, alam nga namang itataya mo yung pagkatao mo, pagka-abogado mo, at saka yung peace of mind mo, kapayapaan mo,
na magpipirma ka sa isang notaryo na hindi naman kumarap sa yung tao. Sir, kasi... Diba, mahirap naman yun. I understand, sir. Siguro Kasi, mahalaga na malaman natin yung abogado na yun para mapadisbar natin kung sakali. Kasi sir, Well, maraming notaryo, sir. mahirap naman kasi mag-conclude na ipadisbar agad. Kung totoo namang nandito sa Pilipinas. Hindi, kung sakali at nga, totoo kung sakali nga, nagpunta attorney, kanya, kung sakali nakalabas na si Alice at alam nung notaryo yun, pwede siya madisbar, di ba? Well, kung hindi humarap sa kanya yung tao at tinotaryo niya, hindi naman disbar, yung madisciplinary siya. Pwede siyang masuspende or mapenaan. Mahirap yung disbarment kasi parang death penalty yan eh. Yes, sir. Sir, your Attorney, second point, sir, ano? would you know kung nasan yung lawyer na yon? Yung nag-swear? Nasaan kaya Hindi yung ko alam, lawyer na yon? Nasa Manila ba siya or Pampanga? Yung affidavit ni Mayor Alice, nakalagay doon San Jose del Monte. So, saan sa San Jose del Monte yun? Sa Bulacan. Bulacan. San Bulacan, Jose del oo. Monte, Bulacan. If you have you talked to your client recently? Kailan po kayo huling nag-usap? Kahapon. Kagabi yata kahapon. Parang, kahapon. Sa phone. Pinag-usapan niyo ba kung anong gagawin? Kasi we all know na merong mga arrest warrants for her. Kasi ang status niya ngayon parang fugitive na siya eh. May balak ba siyang mag-surrender or something? Yung balak na yan, talaga may balak siyang sumurrender pero hindi ko lang alam yung timing kung kailan. Yes, sir. Sir, in your conversation yesterday, sir, with Mayor Alice Go, did she explicitly and expressly say that she still is in the country, or you're presuming regularity that she is still in the country? Ano po, boss? Hindi ko na yung Did she expressly tell you last night in your conversation that she is still in the country? Of course, sinabi naman. Kasi alam mo, boss, sabi ko sa kanya, hindi ko naman ikaw mapigilan kung lalabas ka ng Pilipinas o hindi. Pero kung lalabas ka sa Pilipinas at nasa ibang bansa ka, you have to tell me para alam ko kung ano ang next move ko. Diba? Kung halimbawa, nasa ibang bansa siya, pumunta ka na lang din doon sa bansa na merong kang asylum, di ba? Mas maganda sana yon. Pero ang sabi niya sa akin, nasa Pilipinas daw siya. Attorney, nabanggit niyo po na may balak sumurrender si Mayor Go. Under what conditions kaya mangyayari yon? Kasi matagal nang iniintayan ng mga, lalo na yung mga senador, may mga condition ba for her surrender? Alam mo, wala namang condition yan. Unang-una, kung susurrender siya, baka hindi naman siya kailangan makulong. Kasi kaya naman siya na warrant. Kasi kailangan niya magsalita sa Congress, ay sa Senate. Ngayon, kung magsasalita siya doon, hindi na siya ikukulong doon. Yun lang naman yun eh. Kaya siya ina-arrest para ma-ensure ng Senado na haharap siya pag pinatawag siya. Kung magsasalita na siya, hindi na siya kailangan ikulong. Actually, hindi naman ganun katindi yung warrant niya eh. Yung kanya paglaya, nasa kanya rin yun. Kailan niya gusto magsalita, laya siya. So, kailan kaya niya balak na humarap uli sa Senado? Yun nga ang sinasabi niya sa akin. In timing niya, in-check niya sa timing. Hindi ko lang ma-assure kung kailan yun. Okay. Sir, one more, sir. Your second point kanina na wala namang record sa immigration and malaki tiwala niyo sa immigration. Pero sir, at the same time, we've also had a lot of instances where nakakalusot sa immigration at nakakatakbo sa ibang bansa. We've seen this happen over and over again. So would you still be that confident that just because there are no immigration records, she still is in the country? I am confident na nasa Pilipinas siya kasi wala naman akong reason na hindi ako maniwala sa kanya dahil nag-uusap naman kami na maayos. Ako nga, gusto ko nga malaman kung nasan siya talaga at ang assurance niya talaga nasa Pilipinas siya. So ako, doon ang gagaling ang confidence ko na nandito siya sa Pilipinas. Tapos sabi ko nga, in addition to that, naniniwala ako sa kapasidad ng ating Immigration Department. Yabo. Okay. Ako, hindi na naniniwala. Lahat tayo entitled sa kanya-kanya tayong opinion. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Sir,
Sir, do you have any future arrangements with Mayor Go? Are you going to talk to her anytime soon again? Kaya nga, itong lumabas na ito na na salita ni Senator Risa, tatawagan ko siya later on at alamin ko talaga bakit meron namang ganito mga usap-usapan, di ba? Maganda sana. Attorney, sabi niyo, she's talking about timing. Hindi ba ito na yung magandang timing? Because ngayong sinasabi ng mga senador na she's already in Malaysia, hindi ba maganda kung magpakita na siya at para lang mapahiya yung mga senador. Maniwala lahat na nandito siya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, yan ang pinakamagandang timing, di ba? Or magpa-picture siya with the Philippine Star na dyaryo bukas sa harap ng SM. Philippine Star. Sa harap ng SM. Maganda yun. SM. Pwede rin, pwede. Parang si Peldon, gano'n. Oo. Maganda yan. Hingi ako ng picture sa kanya. Yun. Yes, sir, yun. That'll be perfect. Proof of presence in the Philippines. Sana Philippine Star. Correct. Tama. Ano naman it's something that will not get you into any trouble. Pwede rin abante tonight dahil nagsusulat ako ron. Okay, sir. Attorney, ano pa yung mga next legal moves na binabalak kaya ni if you can indulge us kung ano yung mga susunod na gagawin ninyo in the case of Mayor Go. Kasi tanggal na siya. Ang dami-dami nang nagawa na sa kanya. Sinasagot ko yung mga pleadings, yung mga paperwork. Yes. Marami, ang daming trabaho Isa na lang. Sigurado hindi na siya tatakbo in 2025. Meron siyang disqualification, di ba? Although hindi pa naman final yun. Pero ako, I'd rather na tumakbo siya para makita nila kung gaano siya kamahal ng Pampan. Pero sir, is there an Pero MR? siya kaya? Is there a motion Siya for kaya? Is she still open? Is she open kung sakasakala? She's considering that option. Kaya nga nilalabanan namin yung disqualification niya para makatakbo pa siya. Okay. 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 Sir, ako, huli na sir. Okay, Sir, huli na okay. ako, sir. Yung tawag niya sa inyo kagabi, would you be able to tell if it was a local number or a foreign number? Sa internet kami nag-uusap. Sa internet. Okay. So, parang social media calls. Okay. Sige, sir. Okay. Maraming Okay, salamat. thank you. Ingat po parati. Thank you, Attorney Stephen Attorney. David, abogado ni Mayor Alice Go. 3 points ang galing kay Attorney Stephen David sa kanyang paniniwala dito pa si Alice Go. Number 1, assurance ng kanyang kliyente kagabi lang na nandito pa siya sa Pilipinas. It was an explicit assurance daw sa kanyang kliyente. Number 2, immigration has no record at may tiwala si attorney sa immigration na gagawin niya yung trabaho niya. At number 3, yung pag-oath-taking pagnotaryo ng petisyon ni Alice Go sa harap ng isang abogado. So may presumption of regularity, I suppose, ang ibig niya sabihin doon. So 2 out of 3 is based on presumption of regularity. So, tingnan natin yung picture. Hintayin natin picture. With Philippine Star sa harap ng Shumart. Shumart. SM talaga yun. Hindi na usong Shumart, SM na ngayon. SM. Wala nang Shumart ngayon. Parang Kentucky, hindi na Kentucky tawag doon, KFC. Okay. Hindi, nung lumalaki kasi ako, Shumart ang tawag namin. Sa Kentucky, di ba? Kentucky. Kain tayo sa Kentucky. Madalas ako niyan, sa Raon. Yan yung original. Yung original. Doon sa Lupilak na yun. Yung sapatos nun, binabato sa butas, di ba, Ami? Yan. Carlos Palanca yun, hindi Raon. Okay. And circling back to one of our stories, let's get more details from the Senate's plan to conduct its own investigation on drug smuggling. We have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril. And Ronald Ami, si Vice President Sara Duterte, na political attack at political harassment umanyo sa kanya at maging sa kanyang pamilya ang pagkakadawit ngayon ni Davao City First District Congressman Paulo Tulong Duterte at asawa na tong si Attorney Manasseh Carpio hindi sa umanoya sa shipment noong taong 2018 sa Cavite. Dagdag pa ni VP Sara,
lumalabas umano ang mga ganitong issue ng umalista sa Department of Education at sa ngayon ay pagpupuna niya sa mga maling gawain ng kasalukuyang gobyerno. Ayon nga kay dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, ang may-ari umanong sinasabing shabu shipment ay ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Duterte base sa kanyang naging testimonya sa isinagawang first hearing ng Quad Committee noong nakaraang linggo. Matatandaang naglabas na ng payag si Pulong tungkol dito at sinabing hindi niya kilala si Jimmy Guban at wala umano silang anumang naging transaksyon noon. Dagdag pa ni Pulong, wala niyang kredibilidad at walang basihan ang sinasabi ni Guban. Naglabas na rin ng pahayag ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio at sinabing nagsisinungaling lang ito. Naniniwala din umano si Carpio na lalabas ang katotohanan sa isinagawang investigasyon ng Quad Committee. Kinumpirma naman ni Senator Bongo kahapon sa isang ambush interview sa kanya dito sa Davao City na magsasagawa ng sariling investigasyon ang Senado at susuporta siya sa magiging resolusyon ni Senator Bato de la Rosa sa pag-iimbestiga hinggil dito sa kanyang komitiba. Sinabi din kahapon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na isang malawakang demolition job sa mga Duterte ang pagkakasangkot dito sa nasabing 6 billion shabu shipment noong 2018. Ed? Bril, dati kasi nagkaroon na ng Senate hearing dyan led by Senator Ping Lacson. Pwede mo bang, not today, pwede mo bang balikan yung summary nun? Dahil medyo very compelling din yung resulta ng hearing na yon. At alam ko, hindi naman si Jimmy Guban lang yun nandun. Pati yung port collector na si Maronilla ay nandun din. Tapos nandun din yung si Taguba. Di ko na alam kung nasan siya ngayon. So mahalaga yung mga ganong klaseng hearing para hindi naman siya masayang. No? Dahil hindi ito bago itong quad hearing na ito. Meron ding mga expose at mga nilabas si former Senator Trillanes dati. Tungkol dyan, halos pareho nung Senate hearing, itong quad investigation. So mahalaga makita natin yung thread na yan. Dahil hindi ito bago. No? Yes, tama nga kayo siya mo. Nagkaroon na ng investigasyon noon hinggil dito. At ito lang si Jimmy Guban ay na-cite in contempt na noon sa nasabing investigasyon kasi nga sa pag-sisinungaling niya sa nasabing hearing noon dyan sa Senado. At ngayon, inuhay na naman nitong Quad Committee. Ito nga investigasyon hinggil dito sa shabu shipment noong 2018. At yun nga, sinabi ng mga Duterte na ang pagbuhay dito sa nasabing issue ay ano lang ito, parang political harassment at panggigipit at political attack sa kanilang pamilya. Bril, ang sinasabi ni Jimmy Guban, tinakot daw siya kasi nung panahon ng Duterte administration. But anyway, ngayong sumagot na si Paulo Duterte and Man Scarpio, would you know kung willing sila na humarap kung sakasakaling ipatawag sila ng Quad Committee? Kasi siyempre sigurado kami magko-cooperate yan kung mag-i-investigate si Senator De La Rosa Pero kung dun sa House, sa Quad, willing kaya silang humarap? Ami, sa kasagsagan ng Pariwan Festival dito sa Davao City, yung saming si Vice President Sara Duterte lang ang nagbigay ng pagayag sa kanyang naging mga aktibidad dito sa si Attorney Manasseh Carpio at maging si Congressman Pulong Duterte ay hindi na personal na nakausap silang dalawa bagtos. Naglabas lang sila ng official statement sa kanilang mga Facebook official account. Bril, seryoso ba si Senator Bato at si Senator Bongo dito sa sinasabi nilang hearing o just shooting the air? Medyo nakakatawa kung sila yung magli-lead at mag-ahead ng hearing na yon, knowing na sila ay merong involvement sa tokhang na nililink ng Quad dito sa Pogo, sa drugs, human trafficking. Parang medyo may conflict of interest.
Yes, no, kahapon nga ay andito si Senator Christopher Bongo sa Festival, sa Caruana Festival dito sa Davao City. At kahapon din sa isang ambush interview ay sinabi ni Senator Bongo na magsasagawa umano ng sariling investigasyon ang Senado sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang committee bilang chairman ng Senate Dangerous Drugs. At ayon nga kay Senator Bongo ay susuporta siya dito at dadalo siya sa magiging hearing nito sa Senado. Bigla naging active si Senator Bongo, no? Tama ka nga dyan, kahapon ay silang dalawa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang magkatabi sa upuan sa pasagsagan ng selebrasyon ng Karawan Festival dito sa Davao City. Pamakailan ng sinita ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ito ang si Bongo dahil tahimik lang ito sa mga issue. Pero ngayon na paglilinaw ni Senator Bongo ay kaibigan at wala naman silang lamat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pero Bok, I think yung punto ni Ronald, hindi ba nakakailang na mag-iimbestiga si Bato dun sa kanyang sabi nating idol niya. Hindi lang siya supporter, fan siya ng Duterte family. And klaro-klaro naman yung sinasabi yun na I don't think he's ashamed of it. He's a true believer. So hindi ba wala bang pangingilago or anything at all yung si Senator Bato at saka si Senator Bongo na kapanipaniwala kaya maging resulta ng investigasyon? And sinabi nga or paliwanag ni Senator Bongo kahapon tingil dito sa sariling investigasyon ng Senado sa itong issue sa shipment noong 2018 para umano lalabang ang katotohanan. Kasi nga parang ginigipit at halo-halo na umanong ang motibo nitong paglabas or pagbuhay muli sa nasabing issue. Kaya naman magsasagawa sila ng investigasyon na tingil dito. So pinapirmang kahapon ni Senator Bongo na magsusumite ng resolusyon. Ito nga kalyado niyang si Senator Bato de la Rosa na mag-imbestiga separately dito sa Senado tingil dito sa 2018 shuttle shipment. Okay. Maraming salamat. Ang News 5 correspondent na si Bril Montalvo. Thank you, Bril, for Thank you, Bril. Thank you, Bril. Okay, maraming salamat kay Bill Montalvo. Although hindi niya sinagot yung mahirap na sagutin yun eh. Mahirap na sagutin yun. Dapat sumagot nun si Bongo at si Bato. Pero baka... I was lang kung meron ba nagtaas ang kilay yung sinabi yun. Sa mga reporters parang, sir, di ba? Parang hindi ganun ka-common yung sense of propriety dito sa ating bansa. Okay. Let's go na nga. Lunes sa Lunes baka masarap tayo. Baka masarap tayo tindahan. Sige, maraming salamat. Thank you for joining Storycon today. Aming pamintuan, bossing ng Philippine Star at Tito Raul Llamas, bossing ng mga political pundits. Thank you for joining us this Monday. Baka hindi sila mag-agree. Just again, tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.